Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng iliwan ng Kalimbagal Santa Maria ay hinggil sa issue ng permanent employment for daycare teachers. Yan. Nagpanukala ng ang trabaho party list na gawing permanente na ang trabaho ng teachers dito sa pag-i-establish ng Child Development Centers o daycare centers. Sa ating masa, particular sa mga hindi pa natatayo nito na mga barangay. So, yun. So, ito yung issue natin tinungayan, yung permanent employment for daycare teachers. Yan, ito ay panukala noong trabaho party list na magkaroon legislative o pagpapasa ng batas na gawing permanente na itong employment ng mga daycare teachers. So, yan, may mga usapin kasi diyan na yung kanilang sahod ay nagkakaroon ng, lalo na yung mga hindi regular, ay ito ay usually hindi naman talaga regular, ay mababa yung sahod. So ngayon, but yung ibang naging patuloy sa kanilang at may mga maunlad na mga munisipyo na nakapagbibigay ng medyo may maayos din naman na sahod na salary grade 6 to 8, mga ganon. So, di umano ay nasa 5,000 lamang ang sinisweldo ng mga daycare teachers at halos 1,000 lamang yung ibang hindi permanente. So, nais nilang gawing permanente na at may maayos na sweldo. Sa ilang porsyento lamang ang regular at puro hindi regular ang daycare teachers at iba't ibang pasahod, may maliit, may malaki mula sa subsidy ng LGU at maaaring itulong din ng DSWD. So yan yung usual, 5,000, 1,000 yung ibinibigay ng ilang mga barangay, mga LGU, mga municipalities. Mayroon namang nasa salary grade 6, salary grade 8 na mga municipal. So yan na tulong ng mga LGU para honorary ganon na naibigay nila dun sa mga daycare teachers. Yan. So nais nilang magpasa ang Kongreso ng mga batas para dito. So ngayon, ang The Critics Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, na panukala ng trabaho party list na gawing permanente ang daycare center teachers at magkaroon ito na maayos sa sahod ay ating maring sinusuportahan ito. At isinasaboses sa ating pamahalaan mula sa administrasyon, DBM at DepEd, DepEd at nagawing regular na trabaho ito at maging ang maaaring hindi regular dito ay dapat sumahod at least para sa isang teacher din ang na elementary yung maging sahod. So yun, sinusuportahan natin. Itong panukalang ito ng trabaho party list na gawing permanente na yung daycare center jobs. At hindi lamang basta makapag-establish ng mga paaralan, siyempre kailangan nila ng guro dyan. At mga workers, 1 and 2 daw yata ang tawag dyan sa daycare center na daycare center teachers, teacher 1 and 2, parang ganun yata ang kanilang kategory o workers nila dyan ng kategory. So ngayon ay kung may mga ganung kategory ay sana ay kung ano man yung facilitation na gagawin nila o mga guro na ilalagay nila ay dapat ay makapagpasahod ng sapat na parang teachers din yung kanilang sahod. At maaaring dapat ay teachers din yung kanilang kukunin na mga daycare teachers, na mga elementary teachers din. So ngayon ay dapat ay kagaya din sila nitong mga opportunity ng isang mga teacher na permanente sa mga halimbawa private or sa public na sumasahod sila. Halimbawa yung teacher natin sa kinder, sa elementary, so yun na rin siguro ganun ipasahod sa teachers elementary mula dyan sa mga daycare na yan. So ngayon ay siguro paano sa shoulder niya. So maaaring sama na yan sa National Fund at with the help also of the LGU para ganon na makatulong sila
for giving that salary. So siguro mas magandang isama na sa pondo ng DepEd yung mga daycare teachers na yan. So yan pinakamagandang mangyari doon. At suporta ng mga municipalities at ilang mga po pwedeng gawin ng ating administrasyon o ng ating pamahalaan para fully yung daycare center ay ma-empower at ito ay mabibigyan ng mahusay na activities to take care all those minors na mga nasa level ng daycare. So siguro ganun dapat. So suportahan natin yan or anumang magagawa ng ating pamahalaan para ma-regular yung mga teachers na yan. Siguro from the DepEd ay magkukuha sila ng regular na DepEd teachers to teach in daycare center. Siguro maaaring ganun ang gawin. Or else, magpapasa pa siguro ng mabatas para ayudahan yung mga dati ng batas existing in creating daycare centers. Yun. So, kung ano man yung mga expertise ng ating pamahalaan in creating law, yan, maaaring yung sinasabi ng trabaho party list or else the administration will do any law, memorandum, or executive order for that. Maaaring ganun. So, ang ating kongreso sa susunod na may pasa ito. Or else kung maaari sa DepEd at ang ating presidente ay gumawa ng memorandum order o executive order para dito hanggat wala pang batas para dito na yung permanente na teacher sa daycare. So, bagaman salary grade 6 and 8 ang ilang regular na pasahod dito sa ibang lugar o municipalities o cities, mula 16,000 o maaaring hanggang 28,000 ay mahusay na ito at may maaaring pag-aralan pa kung ito ang maaaring regular na sahod para sa kanila at gawin regular. Ang daycare centers at hindi contractual lang o hindi regular. So, yun. So, usually, ang parang usapin sa daycare centers ay parang job order or contractual sila. So, sila ay maaaring hindi regular. So, maaaring merong munisipyo na nakakahit sila na nagagawa nilang regular na makapagpasweldo, makapagpasahod ng ganun o makahit sila na mga teachers na nananatili na kanilang tanggapin yung ganung klase ng ganung klase ng sitwasyon ng trabaho na job order or sila ay hindi regular na trabaho pero sila makasasahod ng ganun. So yan. So kaya siguro yung siguro parang yung usapin nga diyan yung tenure, etc. na dapat sa mga ganyan o kung paano sila mareregular. So kaya siguro ay yung ating Pangulong Marcos ay tayo ay magsasamuhin sa kanya. Siguro ay tingnan yung pag-aaralan niya mabuti rin yung panukala ng trabaho party list at siya na mismo rin ang mag-ibayo na yung ating Kongreso o Senado ay magpasa ng batas o siya magpasa ng batas para magkaroon ng regular na trabaho ang mga daycare center teachers or isasama sila sa DepEd yung mga teachers na ilalagay diyan ay kaisa nung DepEd na pinapasweldo ng mga DepEd na mga teachers. Siguro dapat pwedeng gawin ganun. So tingnan mabuti at pag-aralan mabuti kung paano gagawin regular yung mga daycare center teachers na yan, di ba? So yun, pwede naman siguro na maging ganun. So sana ay mapag-ibayo ng ating pamahalaan yan. Total sila naman ang nais nilang pang mapag-ibayo yan. Ay pag-ibayo na rin lang yung magawa nila permanente yung mga teachers. At kaya yun ang kailangan dyan. Kasi baliwala yung center na yan kung wala namang magpapacilitate niyan ng mga teachers or mga workers niyan. Di ba? Kaya sana pag-ibayo ng ating Pangulong Marcos yung pag-aaral ng pagbibigay ng permanenteng trabaho na sa mga school, yung daycare center teachers na yan. Aside from magdagdag ng mga daycare center na mga facilities at anumang mga pangangailangan sa mga daycare at pagsuporta sa ilang LGU ay permanent job for them. So, mas maging mahusay ang daycare kung may mga gurong regular ito at mga ngalaga at magtuturo sa mga bata. So, yan. Di ba? So, yan. Sana yun ay mapangyari. At sinusuportahan natin ito at sana isuportahan din ito ng ating mga babatas, buong pamahalaan at mga magulang, Lipunang Pilipino for our children na mula dun sa mga maralitan nating mga kababayan at
lahat ng mga Pilipino, even though kahit mayaman ka, pwede mong dalhin. But usually kasi syempre yung may mayaman, may pera, dinadala nila sa mga syempre mga exclusive. Pero siguro yung mga nasa mga middle family and pababa, pwedeng dalhin nila doon yung mga anak nila para mapangalagaan at maturuan. Or else, yung ating malaking bulk of people na nandoon sa laylayan ay siyang matulungan itong programang ito. But usually, syempre, lahat naman ay welcome dyan. But hindi sila matutulungan dito sa serbisyong ito. So, yun. Noel Gabayan, Iban na Santa Maria, ang ating pamalaan na maaprubahan at tingin ng Presidente at DepEd at gayon din ng Kongreso ang panukalang ito at suportahan ito. So, yan. Sana maliwanagan yung ating pamalaan at itong usapin ng regular na pagkakaroon ng teachers ng mga daycare center ay maging makapaglagay ng batas na maging regular sila. So, yun. Para sila yung makapumuhay naman na maayos yung kanilang mga guro dyan. At hindi umasa doon sa mga allowance at walang kasiguruhan yung kanilang mga trabaho na sila ay magtutuloy-tuloy at yung kanilang sinasahod ay maging maayos para sa kanilang pumuhay. So, yun. So, muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, ang buong bansa, ang pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, tugunin yung karapatang pantao at mapayar na patas na hustisya. Iwasan yung pang-aabuso, karahasan, paglabag sa karapatang pantao, pang-api at katiwalian. Pagpuos ay mamahalan ng mabuti. At magmalasakit sa lipunan Pilipino. Yung mamamayan naman, sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paglaban at paglabag sa batas. At suportahan yung mabuting mamahala, karapatang pantao, patas na hustisya. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng mapayapa, magaan, maunlad, at higit sa lahat, makapananampalataya tayo ng Diyos sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu, so ano mang ating pananampalataya nang naayon sa ating karapatan, ligtas at protektado. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana nakapagsabusin naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa dito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.